Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid kong star viewers? So, ang reading natin ngayon is about your love life in 2026. So, meron naman tayo itong in a relationship love life. Meron naman tayong single. So, unahin muna natin ang mga in a relationship committed na, no? Yeah, most of you here, meron na itong pagtutulungan. Financially, emotionally, dapat magtutulungan talaga. So, yeah, ang dapat mga kapatid sa mga in a relationship na committed, married, like again, my boyfriend, girlfriend, however you call it. So, yeah, sa 2026, mga kapatid, dapat may magtutulungan kayong magpartner. Kasi meron akong nakuhanan dito, um, helping each other, financially support, emotionally support, physically support, dapat andyan kayo pareho. Like again, wala kayong ikakabahala mga kapatid pagdating sa relationship ninyo or kapartner ninyo dahil parehas naman kayong busy. Busy sa pagtutok ng inyong career, pamilya, sa mga bills ninyo, may mga babayarin. Most likely talaga sa taong 2026, magtutulungan kayo pareho. Dapat doon talaga kayo nakatutok. At yung iba naman sa dito, instead na may plano kayo maglilipat, I'm getting the energy na postpone nyo muna sa taong itong 2026 ang paglilipat. Dahil may mga bagay na dapat kayong nakafocus. Siguro hindi pa kaya sa budget. Huwag nyo na lang guys i-push na lumipat kung hindi kaya sa budget. Or like again, bumili ng bahay o maglilipat ng panibagong apartment kasi meron sa inyo dito na may planong maglilipat kaya lang anong tawag dito, gahol, yeah, or kukulangin sa finances. So yeah, wag na muna kayo mag-focus kung hindi kaya sa budget ang paglipat o bumili ng bahay. So yeah, kailangan talaga mag-ipon. Kung kaya naman, okay. Kung kukulangin, no, wag na lang ninyong i-push kasi mas lalo pa kayong baka yan pa ang dahilan na mag-away kayo ng partner niyo dahil sa finances. Kukulangin kayo sa pera or baka magkakamali pa kayo ng pagpili ng paglilipatan, ano. So, sa taong 2026, sa mga mag-partner, may mga jowa, may karelasyon na or married, committed, wala kayong kabahala sa taong 2026 dahil mas lumalaki ang pagmamahalan ninyong pareho ng partner ninyo. At the more na nagtutulungan kayo, mas mahal or napapamahal kayo or lumalaki talaga ang pagmamahalan ninyo. So, yeah, like again, pagtutulungan, yeah, focus kayo sa finances ninyo sa mas importanteng bagay. Huwag ninyong i-focus or huwag ninyong sayangin, no, yung mga bagay na hindi naman dapat. You know what I meant here. And yung iba naman sa inyo dito, baka ang problema ninyo is talaga yung pera. So sa mag-couple na magkakaproblema sa finances or kukunti lang ang kikitain, like again guys, dapat talaga isipin nyo muna bago kayo magwaldas ng pera. Dapat talaga mag-impok at maging maingat sa paggastos ng pera. Lalo na sa panahon ngayon, lagi namang mahirap at mas nagiging mahal ang mga gastusin. So yeah. At may mga challenges naman sa inyong magpa-partner kung any challenges, no, financial challenges or nag-aaway ba kayo, something like that, no, for this 2026 year 2026, kailangan talaga ay maging pasensyosa at manalangin tayo na naway makayanan ninyong pareho itong sitwasyon na ito, lalong-lalo na sa finances ninyo. Like again, huwag gastos-gastos ng pera kung hindi naman kailangan at huwag pilitin bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan or hindi kasya sa budget or hindi kaya sa budget, lalong-lalo na sa paglipat ng bahay o pagbili ng bahay. At kung may mga miscommunication mga kapatid, may mga forgiveness dapat nagbibigayan, no? So yeah, magbibigayan, magtutulungan, forgiveness accepted, no? Dapat tanggapin ang mga sorry ng inyong partner o ikaw din, no? Dapat hindi dapat ang tawag nito, hindi pairalin ang ego. Yes, and dapat talaga magkakaintindihan kayo palagi kung gusto mong mag-long last itong relationship o magtagal kayo o mag-hold on. Kasi nakitaan ko naman sa inyo dito sa taong 2026, the person in your mind right now, ang iyong karelasyon, okay naman ang inyong relationship. Yun nga lang may mga challenges, kaya lang, like again,
dapat talaga ay pag-isipan mabuti, pag magtutulungan, and humingi ng pagpapatawad, and maging pasensyosa. Yeah, and like again, mahal na mahal ninyo ang isa't isa. Dapat talaga magtutulungan. Kahit sa hirap or ginhawa, dapat andyan kayo pareho. Like again, wala kang dapat ikabahala. At karagdagan ko lang mga kapatid, para po iwas ang gulo or awayan, bangayan ng inyong partner, iwasan po ninyong balikan ang mga nakaraan. Yan. Whatever happened from the past, leave it behind para hindi mauungkat or para hindi lumalaki yung gulo. Kasi meron siguro sa inyo dito, pagka nagkakaroon lang ng problema, yan na, binabalik na naman yung nakaraan. So, parang starting over na naman, pabalik-balik na lang. So, para po matanggal itong toxic cycle, move on, forgive, and forget. At focus dapat sa mga importanteng bagay. Huwag na kayo mag-focus sa mga nakaraan. It's already done. Nangyari na po iyon. Dapat mag-move on na lang. Para mas, ito ay mas nakakabuti sa inyo mag-partner sa inyong pamilya, So, yan po ang mensahe ng universe para sa inyong taong 2026 sa mga may karelasyon na, committed, married. At dito naman tayo sa mga single, not in a relationship, not committed, not available at this moment. Like again guys, this is Timeless Collective. So again, kunin nyo na mga kapatid kung saan kinaayon, huwag nyo pong lahatin. So sa inyo mga kapatid, mga single people here, huwag kayong mabahala sa taong 2026 dahil may surprise universe na paparating para sa iyo. Magugulat ka. Yung iba dito sa inyo, there will be a soulmate connection, a strong connection, powerful connection na paparating sa inyo. Magugulat ka, masurprise ka sa taong ito. Yung iba sa inyo dito, from in a relationship, somehow, para bang kaka-break up mo lang, and then sometime 2026, pasensya na guys sa background sound ha. Parang nawala yata ako. Sometime 2026 from breakup situation, meron ditong may makilala kang bago. Guys, if ever man na ikaw itong nasaktan, hindi pa nakapag-move on sa nakaraan, leave everything behind. Kasi minsan, may rason sa universe kung bakit nawala sa iyo yung taong iyon. Kung bakit naghiwalay kayo. Dahil may mas makilala ka pang karapat-dapat para sa iyo. Yung totoong soulmate mo. Yung totoong forever mo. Kasi ang taong itong paparating ay siyang makakatulong sa iyo. I'm also getting this could be the person around 60s, older than you, or matured, napaka-loyal ng taong ito. Meron namang an ex na paparating sa taong 2026, baka may magbabalikan dito yung iba. At meron naman sa inyo dito, multiple, you will be dealing multiple suitors, multiple people, sometime 2026 So it's still up to you, baka magkakaroon ka ng I don't know, like para bang mayayanig ang iyong mundo dahil dalawa sila, or hindi ka makapaniwala siguro kung alin sa kanilang pipiliin mo. I don't know, something about maguguluhan ka kung alin sa kanilang pipiliin mo. Kasi meron ditong magiging practical ka or yung nasa puso mo talagang pipiliin mo. I don't know what it's all about, but this is gonna be your situation during 2026. Wow, ang ganda ng peg mo ha. Ang haba ng buhok mo, kuya. Aling buhok ba? At meron sa inyo dito sa taong 2026, makilala mo siya through pen pal or ka-chat sa social media or text mate. Yes, and somehow this person is going to send you money, support, at matutuwa ka sa taong ito. Siguro joker ang taong ito, or for some reason, whenever this person message you, matutuwa ka. Parang mababalin ang atensyon mo sa kanya. Siguro, I'm getting the energy na yung tipong nakikita kayo, nakikita kayo parang tahimik lang, parang wala lang. Pero pag sa text message, chat, iba ang nagiging iba siya sa iyo, mas nagiging palakwento, lagi kang binabati siguro, or
nagpapadala ng mga joke videos or messages. Like again, ibang-iba siya sa chat, sa social media, compare sa personal or sa pagkakaalam mo, ano. So that could be the person na makadeal mo or makilala mo, or your new partner, new relationship during 2026. Like again, you will be meeting this new person. There will be soulmate connection. Yung iba sa inyo dito, strong soulmate connection. There will be new beginning. Yung iba naman is exes. I'm sorry guys ha, medyo mix yung energy natin, ano. May ex, meron namang new, may bago. So yung ex naman, itong ex na paparating, somehow, babalik siya sa buhay mo when both of you are totally healed. Naghilom na, nakapag-move on na, tanggap na, may forgiveness na bawat isa sa inyong pareho. So, there will be reconciliation sa taong 2026, like again, forgiveness. So, it's still up to you mga kapatid. I think it's best for you na to forget and forgive. But I know, minsan, mahirap man kalimutan, but at least to forgive na lang, ano, para magkaroon ka ng peace of mind. Ganun na lang dapat. And meron naman sin dito, magugulat ka sa changes. There will be changes, there will be a huge transformation, malaking pagbabago sa iyong taong 2026. Maraming mga surprise na paparating para sa iyo, love life, career, people, and finances. Abangan nyo yan guys mga kapatid sa inyong taong 2026. Maraming swerte. Claim nyo ito mga kapatid. I claim all of this surprise from the universe, kasi magugulat ka talaga. Maraming transformation, maraming positibong bagay na mangyayari sa iyo, an instant for the year 2026. And this reading meant to find you. So if ever this reading biglang lumabas sa iyong social media, sa YouTube mo, then this is meant to find you. May mensahe para sa iyo dito. At isa ka sa makatanggap na mga sorpresa ng universe sa taong 2026. Lalong-lalo na sa iyong finances, transformation sa iyong sarili, spirituality, awakening yung iba dito sa inyo. Meron namang soulmate connection, deep soulmate connection. And like again guys, congratulations sa iyong taong 2026 dahil marami pang excitement na magaganap sa iyong taong 2026 and adventure. At hindi lang po yan, finances, money, career. Yes, siguro may dodoble ang kita o lalaki ang iyong kikitain sa taong 2026. May improvement sa iyong finances, guys, mga kapatid, sa taong 2026. Lalong-lalo na, no, kung talagang focus ka sa finances mo. Like again, guys, mga single, no, mga single natin mga kapatid dito, huwag tayong mag-focus mga love life. Focus tayo sa ating sarili, love yourself, and career, sa finances. And, anong tawag nito? Additional na lang po yung love life natin. Kung meant to be, meant to be. You don't have to chase the love life or a person para mahalin ka. Let that person to chase you, or let that person to find you. Okay, so like again guys, love will find way na maging kayo talaga, no? So yeah, and believe in magic. Ganun talaga guys, kasi kung talagang pinupush mo sarili mo na magkaroon ng or be in a relationship, ay talaga baka mapupunta ka pa sa maling tao. So wag mo na lang i-push mga kapatid ko. Ikaw, lalong-lalo na kung single ka, cherish na lang mga kapatid na single ka, dahil wala kang problema, wala kang dinadamdam na sakit sa mga past, no, or partner, ika nga. Kasi nga minsan, even na in a relationship ka, may mga samot-saring problema din, may mga kadramahan sa buhay. So again, i-cherish mo na lang, swerte ka rin dahil single ka, dahil wala kang pinuproblemang kapartner. So yeah, that would be, yung iba sa inyo dito, it's I don't know, direct message from the universe. So like again, baka ikaw itong talagang atat na atat siguro na relationship, or naghahanap ka ng sakit ng puso, ano. Anyway, I don't know guys, wag sanang sasama ang loob, nabanggit ko dito, ano. So yeah, that could be a message for you from the universe. At meron sa inyo dito sa taong 2026, baka sa iyong lipat ng trabaho, bahay, something about na sa iyong pag-alis, paglipat, meron sa inyo ditong diyan mo makilala ang iyong person. May, like again, it could be the one. I'm hearing like the one, your soulmate. During travel, paglilipat o uuwi sa taong 2026, kung ikaw itong may magta-travel sa taong 2026, kasi nakuhanan ko yung may magta-travel dito sa inyo or maglilipat,
That's the sign na may makilala ka or makilala mo dito ang iyong soulmate partner sa taong 2026. There will be like a strong connection. That's the sign, guys, na once na makilala mo itong taong ito, there will be a good connection. Laughter. May ano dito parang laging tawanan, pagtutulungan, financially support, susuportahan ka ng taong ito, papapasayahin ka ng taong ito, or bigla ka na lang matutuwa, no, whenever you talk to this person or communicate with this person. At paalala ko lang sa mga kaka-break up lang, no, mga kapatid, there will be a rainbow after the rain sa taong 2026. May kapalit ka kaagad. Meron itong bigla ang kapalit. So yeah, wag po ninyong panghinayangan yung mga taong nawala sa buhay mo, dahil may mas the best pa dyan, may mas mabuti pa dyan ang opportunity. New partner, new love life, or you will be meeting your real person, yung totoong magmamahal sa'yo. So cherish the moment when you have that chance, no, na magkaroon ka ng freedom. Yeah, freedom about from the toxic relationship, toxic partner, dahil ito na, may freedom ka na. So it will be your choice. It's up to you, guys, kung like again, wag mong i-push, no, mga kapatid, wag mong i-push to be in a relationship. Hayaan mo na lang na si universe ang ibibigay ang taong ito sa iyo, the real person, yung tunay na magmamahal sa iyo. Like again, you have to heal, you need to move on. Wag mong lahatin, kasi meron dito sa inyo na parang nilalahat na yung mga past experience, ano, na mga sakit, anong tawag nito? Sinasaktan ka ng mga, or niluloko ka siguro ng mga karelasyon mo. Like again, guys, you need to heal from the past. Huwag mong lahatin, dahil hindi po lahat ng mga tao sa mundong ito ay mangluloko. Sadya lang talagang napupunta ka lang sa maling tao. Like again, pakiramdaman ninyo, focus ka sa sarili mo, love yourself, and focus ka sa finances. Let this person, let the universe do the magic for your love life, especially for the year 2026. Because there will be a huge, malaking transformation, pagbago sa iyong love life, career, finances, self-care, like again, spirituality sa iyong taong 2026. At meron sa inyo dito mapu-blooming, becoming more attractive, happiness, glowing, mas mag-glow ka. That's how your soulmate become, mas mag-attract ito sa iyo. Yes, so let that soulmate to come closer to you, dahil maging attractive siya sa iyo, no? It's kind of like you have becoming more energetically attractive, not just physically, energetically. Madodrawn ang taong ito sa iyo and get closer to you, no? Mas mapapalapit siya sa iyo. That's the reason, dahil soulmate mo siya. May soul connection, strongly soul connection, at big transformation sa iyo dito ngayong taong 2026 sa iyong love life. And again, guys, this person is loyal, truthful, stable, matured, may pagka-childish, meron namang matured, and baka yung iba dito is mamimit mo siya dahil bagong transfer or bago siya, no? Something of bago. Kakalipat lang siguro. Yeah, bagong empleyado, something like that. That's the sign. Ito ang sinyalis na this person is your I don't know, like in a relation, to be your new partner. Yeah, ang iyong bagong ka-partner, or this could be your soulmate. Yung iba naman sa inyo dito, parang friendship, from friendship to relationship na sa taong 2026. So again, guys, pag once nakapag-move on ka na from the past, huwag niyong dalhin ang past situation from 2025 or the rest of the years. Ibahin nyo sa taong 2026, dahil mas maraming blessings ang paparating sa iyo at mangyayari sa iyong taong 2026. Yeah, so let go, let God. 2026 is new you, new beginning, new transformation, physically, emotionally, mentally, psychically, and everything. Yes, so affirm nyo ito, mga kapatid. At huwag din kalimutan, mga kapatid, ang magpasalamat sa Panginoon, dahil whatever you ask, ibibigay to universe sa inyo sa taong 2026, lalong-lalo na sa finances and love life ninyo. So sa taong 2026 na makadeal ninyo is we have here letter F, G, K, and N, R, Y, E, I, L, O, F, G, H, I, L, X, F, N, P, D. And sa numero naman, we have number 2, 5, 9, 0,
11, 22, 3, 60. Again guys, you might be dealing around 60s, an older person, matured, or this could be you, no, older, an elder person, or or this could be the person na kadil ninyo in the future, or lalong-lalo na sa taong 2026, ano. At sa yung iba naman, it could be 19, 25, 52, 61, 23, 22, or 21. Yeah, or maybe you're dealing with a person na, or zodiac sign naman, Cancer, Scorpio, Leo, or earth signs. Yes, meron tayong earth sign, no? Virgo, Taurus, Capricorn, and Aries, Leo, Aries, Leo, and Sag. So that's it for today guys. I do hope nag-enjoy kasi mga nasabi ko dito ano sa taong 2026 ng inyong love life. And yes, mga excitement na magaganap, transformation, surprise ng universe ay yung taong 2026. Surprise nyo ito mga kapatid, no? Again guys, pasensya na, no? Yes, surprise. Ayaw kong sirain yung surprise ng universe. Then again, tanggalin ang mga negativity thoughts, mga past, mga hindi dapat balikan pa, no? So guys, move on na para sa taong 2026. Tuloy-tuloy ang blessings na ibibigay or matatanggap mo sa taong 2026. Love life, career, finances, at everything. So that's it guys. I love you guys and I'll see you guys in the next reading. Thank you. I love you all. Bye.